Okay, manonood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing naman sa ating Banat News Update at kay Sir Banat Bay. Grabe mamaya mga kapatid, panoorin din natin yung isang newscaster o news anchor ng GMA, no, na pakiramdam ko napahiya si dito yung congressman. Wala lang, napanood ko lang mga kapatid. Kasi sinabi niya, yung mga nandiyan din kasi sa loob ng ganito ganyan. Panoorin din natin yon mga kapatid. Pero dito po muna tayo kay Attorney Vic, no? Ang title po nito, Breaking News, grabe to, na shock ang lahat sa big pasabog ni Attorney Big Alas, pinakita na. Patungkol po dyan ang ating panonoorin na galing po sa Banat News Updates. Nasa description yan, isubscribe yan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal at kung mabagal ang inyong internet, ayan mga kapatid, fiber ni Juan, pagkakaalam ko 50 Mbps 999 lang. So mag-avail na kayo dyan. Nandiyan po ang contact number. Baka available na po sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Yan, tulungan ko na lang din kayo, no? Kasi pag mabagal ang internet nyo, lumipat na kayo. Mga kapatid, baka mayroon na yan sa inyong lugar. Okay, i-play na po natin ito mga kaibigan. Anong meron dito? Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Masakit talagang tanggapin ang buong katotohanan, lalong-lalo na kung ikaw ay natamaan. Hindi mapigilang mag-react ng ilang mambabatas, lalong-lalo na ng ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nang ma-real talk sila ng Congresswoman Duterte Youth Party List Drexy Cardema na kapwa nila mambabatas. Tila nasampal ng buong katotohanan ang Kongreso at ilang mambabatas na pilit bumabatikos sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte at sa Vice President Inday Sara Duterte. Nung panahon na yan, nagulat sila, hindi nila alam na may isang magsasalita, Matapos Actually, parang may mga palakpakan pa nga dyan, kaso hindi pinipigilan Kasi hindi naman nga talaga palakpakan event dyan, no? Sa Senado, ganun din mga kapatid kapag ka Duterte, no? Pinapalakpakan nila. Mukha sa harap ng mga mambabatas na most voted government officials ng taong bayan, ang mga Duterte at mas higit na pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino dahil sa pagdurog nito sa kriminalidad ng bansa at pagdinig ng Kongreso, hindi umano naging patas. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update. Bato-bato sa langit, ang matamaan ay huwag magalit. Congresswoman matapang na tumindig at ipinagtanggol si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Tila nasampal ng buong katotohanan ng isang Duterte Youth Representative na si Drexy Cardema matapos sabihin na silang mga mambabatas ay ibinulto lamang ng ilang libong tao. Paalala ho natin yan ang Vice President, ibinoto po yan nationwide. Pero sila kasi parang local lang doon lang mismo sa lugar nila. Alang ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidente Sara Duterte ay ibinoto ng milyong-milyong Pilipino. Ito nga raw ang basihan at nagustuhan ng taong bayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Castro, alam nyo, na lang yan Parang tatanda na lang yan dyan ang puro paninira po yung ginagawa. Base lang naman yan sa opinion ko. Kaya dapat po kay Madam, medyo laylo na lang, no? Kasi sa totoo lang, masakit yan sa ulo, no? Na banat ka ng banat doon sa Duterte. Parang walang kapayapaan yung puso mo, tapos magdadahilan ka na para sa bayan, para sa bayan. Siguro kung talagang meron kayong mga sapat na ebidensya, sige lang po, ihain nyo na lang ng ihain. Hindi yung kada interview. Sa akin lang naman po, Madam, opinion lang naman din natin ito. Wala naman tayong masamang personal na galit ho dyan kay Madam Castro. Pero lagi ho kasing nakikita ng mga tao na lagi ka na lang kumukontra. Parang wala kaming nakitang magandang nagawa ng iyong katungkulan nung umupo ka. Kung meron man, hindi tuloy nakikita. Ang mas nakikita ng tao, kontra ka ng kontra. Ganun lamang po, Sana
laylo na lang ho kayo pagdating sa ganitong mga issue, no? At Vice President Inday Sara Duterte. Kaya ibinoto sila ng taong bayan Naman. kung paano nito dinurog ang mga durugistang kriminalidad at mga makakaliwang grupo na matagal nang nagpapasakit sa ating lipunan. At sa harap mismo ng Kongreso at ng mga mambabatas, pinatunayan na tila hindi naging patas ang pagdinig laban sa AGK dahil dapat umanong inimbita din sa pagdinig ang mga libo-libong pamilyang naging biktima rin ng mga durugista at mga inosenteng mamamayan. Ang lumalabas kasi, parang ipinagtatanggol nila yung kriminal. Parang ipinagtatanggol nila yung kriminal. Bakit kanyo? Kasi yun yung mga dinudurog po ng mga Duterte. Tapos gusto nyong bigyan ng katarungan. Yung mga nandudurog ng mga taong inosente. Di ba? Biruin mo, kriminal ka. Tapos na EJK ka. Sige, sundan na lang muna natin yung kwento. Sundan lang muna natin. EJK. Yung kriminal na yon natumba dahil sa sinasabi nilang EJK kuno ano. Tapos gusto nyo ipagtanggol yung taong kriminal na yon. Anong gusto nyo bang gawin? Halang ang bituka, tapos gusto nyong habulin. Pwera sa mga nadamay, na ilang ulit na natin nasasabi, pwera sa mga nadamay kinalulungkot natin. Pero hindi ho ito ang priority ng Pilipinas. Hindi po makakapagpabago to para yung mga bilihin, mga pagtaas ng pamasahe, tapos at kung ano-ano pa. Actually marami. Taas sweldo, bigas, pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Di ba? Ang nakikita ko kasi, mga kaibigan, ito'y hula ko lamang, hindi ko kayang patotohanan. Opinion lang naman di ba? No? Ang nakikita ko kasi, binibigay lang nitong ayuda, basic needs ng mga tao. No? Hindi ho yan makakapagpa-asenso ng bansa Pwede yan pag may kalamidad. Pwede yan kapag ikaw ay medyo, alam mo yun, nasalanta ka tapos hindi mo lang kung paano ka makabangon. Pwede ang ayuda na yan. Pero wag mong gawing, ito na yung magiging susi para makilala ka ng tao. Para makilala ka bilang ikaw ay tatakbo. Hindi ho ganun Marami pang pwedeng gawing proyekto ang Pilipinas. Huwag niyong ibigay yung mga basic needs lagi, no? Pag kinakailangan, pwede. Pero pagka wala namang mga kalamidad, sakuna, etc., huwag namang ganun. Parang, mas pwedeng ilaan yan na ano bang pwedeng gawin o sa mga kalsada, sa mga etc., no? Sige, ilapit na natin sa flood control ulit. Okay na ng flood control yan, di na matapos. Maraming pwedeng paglagyan ng budget para makita naman ng mga tao na umaasenso ang ating Pilipinas. Di ba? Hindi yung pag-atake lagi sa Duterte. Kasi pag puro kayo atake sa Duterte, baka 2028 na, pinapabagsak nyo pa rin ang Duterte tapos ang Pilipinas, hindi na nararamdaman ng taong may pagbabago. Kasi puro bangayan ang nangyayari. Di ba? Bangayan dito, bangayan doon. Mag-iisip kung paano na naman pababagsakin ng Duterte. Habang ang Duterte, ayun BP Sara, may mga libreng bus, tapos tumutulong kung saan-saan. Hindi kayang ilabas yan ng mga bias media. Nasaan pa rin ang mga tulad ni Madam Castro? Ulitin ko, wala akong galit kay Madam Castro. Nasaan pa rin sila? Pagpapabagsak pa rin sa Duterte. ICC pa rin ang sinasabi nila, malapit na. Wala na kayong nagawa sa Pilipinas, no? Yun lang ay akin, no? Hindi ko alam, baka naman may nagawa na yan. Hindi ko alam, pero kasi makikilala ka ng mga tao dahil sa iyong ginagawa habang nakaupo ka. Lalo na nasa inyo ngayon yung spotlight, ba tawag doon? Dapat magpakita ka na ng magandang gawain, di ba? Kaysa haharap ka dyan, ay ang labo-labo, EJK. Hindi na matapos yung issue na yan. Kawawa naman. Ang daming pwedeng asikasuhin, mga kaibigan. Di ba? Hahabaan natin tong reaction video na to, mga kapatid. Gagawin natin itong malaman, sisikapin ko po. At marami akong ipapanood sa inyo. Siguro mga 2. No, para gusto kong magising din kayo at makita ninyo
mga kababayan natin na mga nahihirapan. Sige, tuloy po tayo. Na nakatikim ng karahasan sa taong lulong sa ipinagbabawal na gamot at ang laban kontra ipinagbabawal na gamot ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa lamang pulisiya at hindi may sasakatuparan kung hindi susuportahan. Pinalakpakan at pinondohan pa ng Kongreso, Senado at ng mga kapwa nitong mambabatas. Ang Youth Party List ay patuloy na maninindigan para sa mga Duterte. Yes. Bakit nga raw hindi imbestigahan ng mga ilang miyembro ng makakaliwang grupo na kumikitil ng buhay, mga pulis at sundalo na nagre-recruit pa di umano ng mga kabataan para lumaban sa gobyerno. Kaya hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At Teka, madam. 'Di ba? Tama naman ang sinasabi ni madam, Banat News updates natin. Yung mga lumalaban sa gobyerno, paulit-ulit na lang ho nating naririnig yan. Pero, niwala ho tayong nakikitang pinag-uusapan sa mga hearing. Alam mo, isa rin yung mga kabwisit-bwisit. Mga sir, mga lumalaban sa gobyerno, yung mga, ano mong pwedeng tawag sa kanila, mga NPA, ano? Alam ho natin, meron ho tayong mga kanya-kanyang paniniwala. Meron din kasing ibang mga balita, hindi ko lang alam kung totoo. Alam mo yun, yung mga nangaharang, tapos revolutionary tax. Di ba may mga ganon sa mga probinsya? Na minsan bahay, kakatakin ka, kailangan, hingi lang ng tulong, kailangan mo bigyan. Tama nga naman. Pero paminsan-minsan, meron silang mga hindi, alam mo yun, parang kontra talaga sa gobyerno. Gaya na lang nung balita na hindi ata ibinalita sa lahat. Yung mga kasalunduhan, mga soldier ho natin ba yon o mga kapulisan, hinarang, tinambangan, tapos tegi, di ba? Nakalimutan ko na. Siguro wala pang isang linggo ata yun o mag-iisang linggo na yung balitang yun. Nakalimutan ko na mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na. No, yung ating gobyerno nilalabanan po nila. Para sa sarili nilang tawag doon, paniniwala. No? Hassle din po yun mga kapatid. Minsan sa isang lugar kaya hindi umuunlad. Halimbawa, wala mo lang Jollibee, wala pa man lang ganito. Mabagal po yung pag-asenso ng lugar nila. Kasi kapag ka may gustong magtayo ng mga Jollibee, McDo, baka naman. Kumbaga, kailangan nila magbigay doon. Tama ba? Tama ba ho ba? Para may mga ganon, di ba? O sige, hindi natin sigurado yung ganyan. Hindi na natin pinatotohanan yan. Pero, yung usapin na yan, may mga lugar kaya mabagal ang pag-asenso. Kasi meron silang mga tax din na tinatawag. Yun ang pagkakaalam ko lang. Ano. Okay, diretso muna tayo mga kapatid. Marami po ito. Ayun pa nga sa kanila. Very well said po, Congresswoman Drexy Cardema, sa pagsasalaysay mo ng buong katotohanan na most voted government officials ang mga Duterte. Maganda to, ipaalala natin sa kanila. Ano to, di ba matagal na rin to? Pero okay to, ipaalala natin na ang Duterte, binoto po nationwide, hindi ng sino man na binoto lang ng libo-libo, tapos gusto nyo pabagsakin ang Duterte. So parang hindi kayo sumasang-ayon sa mas maraming bumoto doon po sa mga Duterte. Dahil sa kanilang maraming nagawa sa bansang Pilipinas at di puro ngawa-ngawa lamang. Buti nga sa inyo, Franz Castro, at sa lahat ng mga buwayang mambabatas. Nasampulan sila dito ng babaeng yan, no? Masakit bang masampal ng mga katotohanan? Ay. Pinatigil nyo pa ang palakpakan ng mga tao. Oh, tama. Sabi na nga, naparod natin to eh, no? Bawal daw palakpakan. Ibig sabihin, marami dyan na maka-Duterte pa rin. Diba? Bakit? Sa anong dahilan? Nagpapahalata naman kayo masyado. Dapat kang tularan, Madam Congresswoman Cardema. Yan ang makatao ng mambabatas. Long live Congresswoman Cardema. Yes. God bless. Bonggang speech mo, ate. Ganyan ang kailangan ng taong bayan. Matapang, may paninindigan. Duterte Youth Party List. Yes. Tama, balatan nyo yan si Franz Castro. Convicted yan. May kaso iyan. Dapat nga nasa kulungan yan. Papaano na lamang ang mga taong naging biktima ng mga durugista at mga kriminal? Tama. Masyado kayong bias. Dapat pinapadalo nyo rin ang mga naging biktima ng mga durugista nang magkaalaman na
palagi nyo na lang pinoprotektahan ng mga durugistang mga yan na paghahalataan na kayo masyado. End quote. Magandang araw mga kaibigan. Eto. Pag-usapan natin ngayon ang senatorial race ni Attorney Vic Rodriguez. Ay, grabe yung mga salita ni attorney dito, mga kapatid. Diretso kung diretso, no? Ako, may personal observation, namamayagpag na po ang kanyang kandidatura. Kung sa baseball pa, naka first or second base na ang momentum. Talagang yung mga interview niya sa both mainstream media and sa social media, tuloy-tuloy. Ang pinaka-viral sa lahat yung interview niya kay Karen Davila. Oo. Yung Harapan 2025. Nako, grabe. In 11 days, 1 million na po ang 1 million na po ang views. Grabe. Ilan yun? 19,000 likes and 11,000 comments. Tabang puso. Basahin mo yung mga comments na sinasabi, ito na ang kailangan ng ating bansa. Naman. Napakahusay, napakatalino, napaka-honest. Yun na po. Kaya nakikita ko, ito na, it's a people movement. Kasi yung mga nagko-comments sa mga interviews ni Attorney Vic is, I will campaign for you, Attorney Vic, me and my family, whole family, my relatives, iboboto ka namin. So, walang machinery si Attorney Vic, Ito, tignan naman ho natin si Attorney Vic, no? Ito. Play ho natin, mga kapatid. Yun ang mali. Sir Banat, bye. Shout out. Ang linaw-linaw dito, tas bigla niyong sasabihin, kasalanan ni Duterte yan. Gago ba kayo? Hindi ako nagtatanong lang ganyan na ba kayo kagago? Nakapalpakan ninyo, sisisi nyo kay Duterte? Dahil umimik si Duterte? Tapos, kesyo ang palusot nyo. Hindi, kasi mabibigyan lang ng confidential funds pag nagkaroon ng reenactment ng budget. O pagka, kasi ulitin ko sa mga medyo hindi pa po makaunawa. Pag napigilan itong 2025 budget, ang gagamiting budget, yung tinatawag na reenactment, ay yung 2024. Okay. Kaya nga re-enact. Yung 2024 na budget, wala dyan yung pag-increase ng AKAP, Okay. wala dyan yung pag-increase ng AYEX, Okay. wala din dyan yung pag-increase ng DPWH, Okay. wala din yan yung pag-increase ng budget ng Congress. So, parang sira ang diskarte nila kapag halimbawang na-cancel itong 2025 budget plan. Diba? Yung 2024, yung magiging plan. Tama ba? Ayon sa pagkakaunawa ko. Ang House of Representatives. Tapos, ang kanilang palusot, pag nire-enact natin, babalik ang confidential fund ni VP Sara Duterte. Wala Pahiya kayo Wala namang confidential fund ni VP Sara, Office of the Vice President noong 2024. 2024. Kulang kayo sa research. Tapos nagmalaki ka pa, Adjong, na appropriation ka. Membro ka ng APRO. Hindi mo naman pala alam. Kaya panoorin nyo ito yung maganda yung ito. I-reaction na natin to kasi maganda po yung Ayan na. mga sinabi ho ni Attorney Vic patungkol dito sa issue ng kasi tinanong natin ng malupitan, no holds barred, pero grabe talaga sumagot si Attorney Vic. Ito lang atang nakausap ko ng diretso na pag sumagot, diretso. Walang paligoy-ligoy. Pag mali ka pa nga, medyo sasabihin niya Ito, tuloy. Attorney, may mga nagtatanong din po ng mga kababayan natin. Kuya Jay, shout paano naman po daw si ano daw ang magiging pananagutan ni dating si Saldico dahil 'di ba kakaalis niya lang at napalitan siya ni Kimbo. Tapos biglang lumabas po itong nadiskubre po itong issue about BICAM. Ano pong magiging parusa or maipapataw na sa kanya rito?
lahat ng nakapirma doon sa Vice-Cam report, yung Vice-Cam. final Vice-Cam report na naging enrolled bill, atin yung papanagutin. We are in the process of building the case at alamin kung sino yung dapat isama diyan sa mga ikakaso pa nung grupo ng abogadong nag-aaral kung ano yung nararapat na criminal case o ano yung criminal violation committed in the passing of this full of blanks na final bicameral conference committee report. Mainit ang ulo ni JK Anzaldi ko. Attorney Vic, ito, Ay, pogi naman yan. Putang ina. Shit. Ay, sorry naman. Payat ni Sir Banat ba yun? Gago! Hindi, alam mo kung bakit ko pinakikita ito. Kasi yung mga nanlalait sa akin, sinasabi nila, Banat ba, filter lang ikaw eh. Oh, yan po, television yan, walang filter yan. Hindi ako nagpi-filter. Yung sabi nila, kaya ka naman pumapet, filter, hoy. Intermittent, ano to? Omad to, Brad. ang tanungan ha. Una, ginagamit daw niyo itong issue na ito dahil kayo kumakandidato bilang senador. Naku, ang lupit ng tanong mo, Banat ba? Pang diretsuhan ah. Pang sugatan yan ah. Hindi, ang issue rito hindi yung pagtakbo ko, hindi yung politika. Ang issue rito ay korupsyon. Nako. Korupsyon at korupsyon. Yun. Kasalanan ba naming nahuli namin kayo? Yun ang problema. Oh. Yun talaga problema. Kasalanan ba naming nahuli namin kayo? Saklap. No? Tapos sasabihin nyo kasi eleksyon. Anong eleksyon? Ginagawa nila yan kasi korupsyon. Ayon po sa napapanood natin ngayon kay Sir Banat Bay. Kasalanan ba naming nahuli namin kayo? Ay, saklap. Ay. Okay, tuloy tayo. Problema, nahuli mo kasi. Huwag mo kasing uhulihin. Ayaw mo sila mangurap na Yari mangurap. sila. Kung hindi namin kayo nahuli, di masaya kayo at nagdiriwang. Aba. Ngayong nahuli kayo, kung Agoy! Butik niyan ang tindi ni attorney dito, mga kapatid ah. ano-anong pagsisinungaling ang inyong ginagawa. Ah. Kaya nga ang sinasabi ko, mabuti pa yung mga konseho ng barangay. Mabuti pa yung konseho ng munisipyo, ng syudad at ng probinsya. They know Mga konselor, alam yan. Kaya, paganda tayo example ni ni Atty. Vic. Mga konseho. Kasi sa local government, konseho ang mga nag-aayos na mga budget. Alam nila kung paano yung takbuhan ng budget. Okay. Kaya napaka-importante. Baka kasi sinasabi ng iba, hindi importante. Hindi ho. Kalibel ho ng mga councilor ang congressman sa local government. At mas nararamdaman nyo ang local government kesa sa national government. Sa ngayon, Kaya wag nyo nilalang lang ang councilor. Kaya kung gusto ninyo na maayos kayo mga taga Maynila, your miss choice ang lahat ng councilor nyo. Pag hinaluan nyo ng ibang councilor yan, naku po, yari kayo. Panigurado yan, bababuyin yan, haharangin yan, patatagalin ng mga budget. Kaya dapat your miss choice. how Lalo na sa District 3 ha. to pass a lawful budget. And dagdag ko lang din, Banat Bay, Oh, bakit? yung Ay, sir. ating mga kaibigan sa halimbawa, yung Tricycle Operators Driver Association, meron ding maliit na pondo yung mga yan. Tanungin mo sila, kung papayag silang gumastos yung opisyal nila ng blanco, mag-aaway-aaway yan. Magpasapukan yan. Mantakin mo, Blanco, hindi alam kung anong pambibili ng alak at ano talaga ang para sa development. Pag Blanco yun, hindi pwede yun. Ganun din, yung samahan ng mga Jeepney Operators and Drivers Association, Oh, ganun higit din. na maliit yung kanilang pondong pinapangasiwaan, pero hindi sila papayag na ang budgeting ay zero. Yo. Ganun din, yung mga nagtatrabaho sa korporasyon. Tanungin ninyo kung papayag yung board of directors na magpapasa kada departamento ng isang corporation na blanco yung kanilang panukalang budget at bahala na kung paano namin at magkakano ang aming gagastusin. Ito ay malinaw na pagsisinungaling na ito raw ay proper at prudent budget programming
at pagpasa ng ating taunang budget. Kasinungalingan yan. Ano po masasabi nyo doon sa isang congresswoman na si AKA Kim Chiu? Nako! Sabi, kasi nga daw yung kanyang sagot. Ang kulit, diba? AKA Kim Chiu. Hindi naman importante yung blanco. Banat bay, huwag kang bastos ha. Porsunada ko yung si Kim Chiu. Tapos ikukumpara mo dun sa congresswoman na naiwan sa rep. Congressman na naiwan sa rep. Putik niyan. Sino ba yon? Ano ba yan? Kayo ha? Kayo ha? Ano? Easy. Congressman na naiwan sa rep? Sir Banat ba ya? Huwag ganun. Sir. Sir, shout out po. Bastos ka, banat bay ha. Napakatarantado mo ha. Gusto ko ba naman yung si Kim Chiu hindi tumatanda? Mukha pa rin bata. Hanggang ngayon. Kahit may edad na. Tapos, wag mo nga. Ikaw lang Mr. Right. You're almost right. Kulit ang putik yun. Nasira lang sa akin si Kim Chiu dahil dun sa bawal ang lumabas. Ang lumabas ay pagka nasunod mo na pwede ka nang lumabas. Hindi kasi may ganung congresswoman kanina na nagsalita. Hindi ko na lang pinlay. Ang sabi ba naman hindi ano lang naman yung pirmado lang naman is yung ang importante diyan yung pipirmahan hindi blanco. Ang importante, pinirmahan yung walang blanco. Anong masasabi nyo ho doon? Dapat doon magalit si Bongbong Marcos dahil isinubo siya ng mga ganong klaseng pag-uugalit. At talagang walang respeto sa saligang batas, di bali ng blanco, importante pinirmahan hindi blanco. Ang tanong, sino nga naglagay ng mga halaga doon sa blanco? Yun ang hindi nila magets Sino ang naglagay? Kaya ayaw nilang tanggapin na may blanco sa BICAM report kahit nagsalita na at nadulas na ho si Kimbo. Kasi nga, the mere fact na may blanco, meron nag-fill up. Tama. And hindi ho pwede yun. Bawal ho yun sa ating batas. Bawal na bawal. Bakit ganun? Bakit? Sa bagay naghain na sila, no? Sabi nga pala ni PBBM, kapag ka daw nagtagumpay, ayon lang ho sa pagkakaintindi ko, opinion ho natin, no? Kapag ka nagtagumpay yung hinaing reklamo dun sa korte at manalo ang panig ng mga Duterte o yung dun sa hinain, no? Yung sa BICAM. Tama ba? Isa-shutdown daw ni PBBM ang gobyerno? Tama ba? Question mark ka? Totoo ba yon? Sabi kasi, sa bagay, ano lang naman yon, hindi naman niya sinabi in video Parang sinulat lang Hindi ko sigurado kung totoo o hindi. Pero sino sa mga nakapanood sa inyo na sinabi talaga ba ng ating Pangulo na isa-shutdown ng gobyerno? No? Ako itanong lang naman, no? Kasi parang walang pinagkaiba yan sa mga nag-rally nung nitong nakaraan, yung gusto nilang tapatan yung Iglesia ni Cristo, mga kapatid, no? Nakalagay, resign all. Kay Sir Banat Bay din yun, resign all nakalagay. Putik niyan, resign all. Sino mga maala sa gobyerno? Resign all pala gusto. Okay, mga kapatid, tuloy tayo, no? Dahil yun ay kriminal. Bawal yun. That is a criminal violation. Yun ang atin dapat din alamin. Diretsong tanong, si Romualdez po ba yan? Grabe naman yung katanungan mo, Banat Bay. Walang ganyan tanungan. Grabe, putik yan, no? Nilalagay mo sa spot si Atty. Vic OMG. Hindi kasi ayoko na yung paligoy-ligoy pa Di ba yung, Kumbaga mag-ano ka pa ng mga kung sino-sino. Direkta na, di ba? Wala nang specific. Ang pa magparinigan, diretso yun na. Sino ba yan? Si Romualdez ba yan? Hindi rin natin nalalaman. Kaya nga tanong ko, lalaki ba siya? Nako. At tinatanong ko, babae ba siya? Nako. Grupo ba sila? Marami ba sila? Nako. At ito ba ay bukod pa sa third chamber or third house? Meron pang fourth OMG. chamber Nako. or fourth house Nako. na hindi natin nalalaman. Sapagkat wala nga transparency. Nako, ibig sabihin, Walang transparency. bakit kaya sinabi ni Atty. Vic na may babae? Ewan ko, Sino ba yung babae na yon? Nako po, patay tayo dyan.
And that's why we're demanding for transparency and eventually Tama. we will demand for accountability. Nice. Coach Oli? Ako, Attorney Vic, alam ko kung Oh, mas pogi naman si Banat Bay kay Coach Oli, ah. Tama ba magpinsan Bias kang magkapatid ko? vlogger ka, ah. lalaki o babae, hindi ata tao, parang buhaya eh. Ay, grabe naman. Hindi daw babae, hindi daw lalaki, hindi daw tao, kundi buhaya. Kaya banateros, grabe tong mga to, matitindi. Pambira ka, o Coach Oli. Ang bastos ng bunganga mo, ha. Ito, alam nyo ba na magka-batch yan? Magkaedad po sila, eh. Oh, pareho silang claret. Dumako na tayo doon sa pampinali po natin na pinrangka po ni Madam Ali Soto. Itong si Congressman, mga kapatid. Ito, piplay na ho natin, ano? Here we go. Masasabi sa mga kasamahan mo. Matindi to, mga ulitin kapatid. natin. Inyong opinion at Ay idea naku, wag para niyo ako ma-improve. papupuntahin kong wag, dahil marami akong masasabi na mga kalabisan, na mga kasama niyo dyan. Nako, yung mga kalabisan daw, mga pang-aabuso, pambabastos, mga disrespect ng mga kasamahan mo. Hoy! Saludo ko kay Grabe, Banateras. Banateras to si Madam, eh. Hindi pa ako nakakapag-umpisa kong. Oh. Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama niyo dyan. Grabe. Wasak. Putik yan. Hanga ko sa'yo, Madam. Huwag nyo na ako umpisahan. Kalabisan ng ginagawa nyo dyan. Grabe. Ay! Ha? Wasak, no? Gago! Saludo ko sa'yo, Madam. Yan ang mga sagutan. Huwag mo na ako papuntahin yan. Maaaway ko lang yung mga congressman. Kalabisan. Oh. Grabe, no? Tameme. Tameme. Grabe. Guarantee you na dahil ito po ay isang pagtalakay ng issue na may national importance at para po sa atin to at para po sa ating bayan, kailangan namin ng mga opinion mula po sa mga experts kagaya ninyo, no? Pagdating sa journalism, pagdating sa Ito po yung patungkol sa mga vlogger or fake news, no? Kumbaga parang gagawa ata sila ng batas, mga kapatid. experience, kailangan po natin yan. Dahil kami po, Tama ba? hanggang paggawa lang ho kami ng batas, Oh, yan. kami po ay dapat giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo. Simple-simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto. So, ibig sabihin, mga kapatid, sinasabi ni Madam Al, ito, idol ko to. Sa umaga pa lang sa may GMA. Sorry to tell you, as. Mali English ko, gagi. Cut. Direct pwede cut yun, sorry. Sorry to tell you. Tama ba yun? Umaga pa lang, kasama ko lola ko, pinanonood ko na to. Kasama niya yung malaking boses ng lalaki. Minsan si Sir Arnold Clavio, yan. Minsan kumakanta-kanta ho sila, may mga pinatatamaan, mga ganyan. Yan. Masaya yan sa umaga, sila ho napapanood ko. Ali Soto po ang pangalan niya, tama po ba? Ha! Kung gusto mong makaano ng respeto, respetuhin nyo rin po yung mga parang ini-interview nyo o yung hinihiring nyo dyan. Parang ganon, di ba? Akala ko titigil na si Madam, eh. Oo, bumanat pa. Ano? Oo nga, tama ka dyan, Kong. Pero as much as, di ba, na you want us to respect you, respect us. Panis. Wasak, putik yun. Grabe yun, ha? Lakas nun. Taray ni Madam. Madam, ha? Yung ganyan mong kilay, ha? Nabilib ako sa'yo. Hindi, kasi walang ano siya, eh. Wala siyang preno. Talagang, hindi. Ha? Kung gusto nyo kaming respetuhin nyo kami. Tuloy natin yan. Kami po ay dapat Nambobolo pa kasi totoo lang dito sinusubukang ganunin ni Barbers yung host. Binobola-bola niya pa, tapos sabay diretso. Wag mo ko pinagbubula. giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo. Simple-simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us,
ganun din sana yung ginagawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga... Kulang na lang sabihin, hindi, talaga yung mga kasamaan mo, bastos. In a good way lang. Ginagawa lang in a good way. Grabe. Alam mo, pati yung kasama niyang host, natawa na eh. Bakit? Kasi talagang ang lakas ng loob ni Madam eh. Tawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan. And with that, Wasak. Happy New Year po. Hindi ka drug lord. Walang maniniwala na drug lord ka. Oh, yan. Very So biglang breakdown time, di na pinagsalita, no, mga kapatid. Ayan lamang po, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood at syempre, huwag niyong kakalimutan mag-like sa ating video. Kahit isang like lang, sobrang saya ko na yan. Maraming salamat po and break it down. Yeah.